Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Alhamdulillah, ang pagpapatuloy natin ng pagpapaliwanag ng aklat ng Kitab at-Tauhid na sinulat ng Imam Al-Mujaddid Al-Imam Sheikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. So sinabi ng Imam rahimahullah sa kanyang sumunod na bab na ito ay pang-51 na natin na halka insyaallah. Sinabi ng Imam rahimahullah, babu qaulillahi ta'ala, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Na ang aya na ito sa surah Al-Baqarah, aya number 22, na ang mga ulama at mga mupassirun, na ang pagkatapos ng surah Al-Fatiha, ang unang-unang amar o command sa Quran, sa unang surah, sa pagkatapos ng surah Al-Fatiha, ang unang-unang command o kautusan at ang unang-unang pagbabawal ay nabanggit sa magkasunod na aya. Na ang buong siyak ng aya o kabuuan ng context ng aya na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa surah Al-Baqarah, Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladhi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a banaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minat tamarat rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. So ang una, ito ay in-address ang lahat ng mga tao, na lahat ng nilika, lahat ng Bani Adam ay in-address na Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayuhan nas, nasambahin lamang siya dahil siya ang may karapatan ng pagsamba, dahil siya ang lumika sa atin, ang lumika ng kalangitan, ng kalupaan, siya ang nagpabagsak ng ulan, at siya ang nagpasibulan ng lahat ng halaman para maging provision o sustenance sa lahat ng kanyang mga nilikha. Pagkatapos narito na ang pagbabawal, fala taj'alu lillahi andada. So sabi nga ni Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, ang ibig sabihin dito ng salitang andad ay shirk o ned o nadir. Na halos isa lahat ng kahulugan ng mga salita na yan, ng mga mupassirun, si Mujahid at iba pang mga mupassirun, na ang pinakaano dito ay pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala o magbibigay ng kahanintulad o kapares o anumang uri ng shirk na iniisip natin. Na ang aya na ito ay, ang talaga ng aya na ito ay pagbabawal sa shirk o anumang uri ng shirkul akbar. Lalo na sa isang Muslim, na kapag ang isang Muslim ay involved sa shirkul akbar, siya ilalabas sa Islam. Lalabas siya sa Islam. Dito naman sa bab na ito na binigay sa atin ng muallif rahimahullah, na sa mga aya ng Quran at hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at pagpapaalala sa atin ng mga ulama ng akida o ng tauhid, na ito talaga ang napakahalaga nating unahin bilang isang Muslim, na ang pag-aaral ng ating relasyon sa Allah subhanahu wa ta'ala at pangalagaan natin ang mga bagay na sisira nito, katulad lalong-lalo ng shirk. Dahil ang shirk lamang ang kasalanan na hindi napapatawad. Ito lamang ang kasalanan na hindi napapatawad. Kaya kung tayo ay magkamali dito, useless lahat ang ating mga ginawa. Kaya sabi rito ng Imam, fala taj'alu lillahi, na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Na ang isang tao, lalo na isang Muslim, alam talaga natin na Allah subhanahu wa ta'ala siya ang Rabb ng lahat. Siya ang pinagmumula ng lahat. Siya ang mudabbir ng lahat. Siya ang nagbibigay ng kabutihan. Siya ay nagbibigay ng kapahamakan o nag-aalis ng kapahamakan. Kaya anumang uri, ito man ay neema, ito man ay kaligtasan, ito man ay biyaya, dapat wag na wag natin siyang bibigyan ng katambal sa anumang uri ng mga ito man ay kaligtasan, anumang uri ng neema,
na pinagkaloob sa atin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, wag natin itong bibigyan ng katambal o ibibigay sa isang nilikha lamang. Maging ang pagbibigay ng taadim o pagdakila sa isang nilikha, ito ang topic dito. Ngayon, ito ay Shirkul Akbar. Ito ang pinaka-origin talaga ng aya na ito. Kaya lang, ginagamit din ito ng mga sahaba at ng mga salaf na nag-i-istidlal sila o kumuko. Ito ay ginagamit nila katulad ng ginagawa ng mga sahaba sa Shirkul Asgar. At pinaliwanag dito ni Abdullah ibn Abbas radiyallahu an kung ano ang mga Shirkul Asgar na napapaloob pa rin sa aya na ito. Ibig sabihin ng aya na ito, Shirkul Akbar, Shirkul Asgar. Sakop niya lahat. Na wag nating bibigyan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ng katambal sa lahat ng anumang bagay na pinakailangan natin. Qala Ibn Abbas radiyallahu anhu fil ayah, al-andad huwa ash-shirk. Ito ang una niyang paliwanag. Sabi nga natin, ito ay Shirkul Akbar, Shirkul Asgar. Sa ibang riwaya, sabi niya, Shirkul fil ibada. Sa shirk sa pagsamba. Lahat ng anwa o uri ng pagsamba sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, kapag tayo ay nag-alay ng pagsamba sa sino mang nilikha, ito ay pagtatambal. Lalo kapag ito ay akbar, lalabas tayo sa Islam. Pagkatapos, pinaliwanag niya rito, ang kanyang tinutukoy dito na ay asgar. At ang dito sa bab na ito ay sa Shirk al-Alpad o Shirk al-Khafi. O sabi rito, huwa ash-shirk akpa min dabib an-namal ala safati sauda bidulmatil layl. O sabi rin ni Abdullah bin Abbas radiyallahu an, ito ay na ang isang langgam na lumalakad o kumikilo sa ibabaw ng itim na bato sa kadiliman ng hating gabi. At may hatid din ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tungkol dito. So, kaya, abi dito, akpa min dabib an-namal ala sapati sauda min dulmatil layl. Halimbawa, kung sabihin nga natin, kalimitan, halimbawa sa beginning ng buwan, o ngayon pagtatapos na ng buwan ng Dhul-Hijjah, na hindi nakabilugan ng buwan, palit na ng palit yung dahil iniintay na naman yung panibagong pagdating ng buwan ng Muharram, halimbawa, na kapag madilim, sa lugar na madilim, na kapag may isang itim na langgam na lumalak o gumagapang sa itim na bato sa kadiliman ng ating gabi, hindi natin nakikita. Ay mahirap makita. Ngayon, ito ay binigay niyang halimbawa sa atin na ang tinutukoy dito ay mga hidden shirk o yung mga shirk al-alpad. Yung mga minsan mga pagsasalita o pagtatambal sa Allah Subhanahu wa Ta'ala sa pamagitan ng ating salita na hindi natin napapansin, nakagawa pala tayo ng Shirkul Asgar o Shirkul Khafi. Shirkul Khafi. Ngayon, ano ang status ng Shirkul Akbar, Shirkul Asgar at saka Shirkul Khafi? Merong mga ulama, sabi na Shirkul Akbar, Shirkul Asgar, Shirkul Khafi. Sa iba naman, Shirkul Akbar, Shirkul Asgar. Ngayon may Khafi, hidden shirk na akbar, may hidden shirk na asgar. So ito ang pinaka magandang taksim. Na kasi merong hidden shirk shirk al-Khafi na akbar ay yung hidden shirk ng mga munapikun. At yung hidden shirk al-asgar ng mga mu'min, ito ay asgar, hindi na napapansin. So binigay niya rito halimbawa ay yung gumagapang na langgam sa ibabaw ng itim na bato sa kadiliman ng hating gabi. Tapos nagbigay siya, wahuwa ay antakulu wallahi wahayatika yakulan wahayati. Ito ang binigay niya halimbawa sa atin, isang halimbawa. Ni Abdullah bin Abbas radiyallahu anhu. Na yung Shirkul Alpad na tayo ay kalimitan, tayo ay lagi nating ginagamit yung salitang wallahi. Na minsan ginagawa na lamang itong hobby o parang lagi nating nababanggit sa ating sarili, sa ating dila. Na, sabi nga rito, I swear by Allah, wallahi, alam natin, ang pagsumpa na maliba sa Allah, ito ay shirk. At ito ay pinagbabawal na ang pinaka-akmal na tauhid, kompletong tauhid, na ang halip o yung tinatawag nating kasam ay sa Allah lamang. Ngayon, meron din mga batas na babanggitin natin dito kung paano ang tamang paggamit niya. Sabi nga rito, wallahi wahayati. Yapulan, wahayati. Ang ginamit dito ay waw atapa.
So ito ay pagtatambal kasi sabi nga natin, ako ay sumusumpa sa Allah at saka sa aking buhay, wahayat o sa iyong buhay, o sa iyong buhay, wahayatik o wahayati. Ang wow dito ay sa mga Arab, ito ay hindi talaga, lalo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang pagkaintindi ng mga sahaba at mga tabi'in, ito ay equal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Equal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya at hindi lamang yun, ang pag sinabi natin, sumusumpa ako sa Allah subhanahu wa ta'ala at sa aking buhay o sa iyong buhay, sa iyong buhay o sa aking buhay, ito ay ta'dim sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pagsumpa, bakit pinagbabawal ang pagsumpa ng maliban sa Allah? Ito ay dahil pagdakila. Kapag sumumpa tayo ng maliban sa Allah, o tinambal natin ay isang nilikha sa so dinadakila natin ang isang tao na ginamit natin sa ating pagsumpa. Ta'dim. Sabi natin sa ating ruko, Subhana Rabbiyal Adim. Kaya ito ay pag-iingat sa ating tauhid na maging ang ating sinasabi dapat ating ingatan. So sabi nga ng mga ahlul ilm at saka ayon sa hadith na babasahin natin dito na ang allowed na gamit, wallahi, hindi yung wahayatik, wallahi, tumma. Ibig sabihin, hindi yung ang buhay ko at I swear by Allah at sa iyong buhay, ang dapat ating gamitin, tumma, ibig sabihin pagkatapos. Kasi malaki ang pagkakaiba ng wow at saka ng tumma. So itong pinapahintulutan na nabanggit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isang halimbawa na binigay dito ni Ibn Abbas radhiyallahu, laula qulaybatu hada la atana al-lusus. Sabi rito, kung hindi sa kulayba ito ay tasgir ng aso. Tasgir ng aso, ibig sabihin tasgir pag yung halimbawa maliit na aso, ang kalb ay malaking aso. Pag sinabing kulayba, ito ay maliit na aso. Kung hindi sa aso na yan o maliit na aso na yan, la atana al-lusus. So ito rin ay salitang laula, kung hindi dahil, ang tinutukoy dito, kung hindi dahil sa aso ay maaring makapasok sa ating bahay ang magnanakaw. Isa pang halimbawa na binigay dito ni Abdullah ibn walaw la albattu bidar la ata al-lusus. Ang ginamit naman niya dito, isa pang halimbawa ay yung albat, ibig sabihin yung pato o itik, yung isang tire o sa atin sa Pilipinas, pato o itik, yung ano sa dagat na lumilipad. Isang uri ng ibon, tawag yan pato, alam natin. So ang dalawang yan, una ang aso, ito ay pinapahintulot sa Islam na maging gamitin sa bahay sa hirasa. Ang nabanggit sa mga hadith, allowed na ang aso ay magbantay sa bahay pero hindi maninirahan sa loob ng bahay. Dapat sa labas. Gagawa natin ang sariling bahay sa labas. Kung gusto nating maglagay ng aso na bantay, lalo na sa gabi, ito ay pinapahintulutan, kaya lang sa loob ng bakuran, hindi sa loob ng bahay. Hindi pwedeng papasukin sa bahay dahil alam natin na ang aso ay najis. At ang kanyang najasat ay mugallada. Na nabanggit natin na kapag nadilaan niya ang ating kagamitan o ang ating balat, na lalo na ating kagamitan na ginagamit natin sa ating pagkain, dapat hugasan ng 7 beses. So ang aso ay pinapahintulutan na gamitin sa hirasa at saka sa hunting, una dito sa hirasa sa bahay o pagbabantay sa bahay sa pamagitan ng halimbawa lalo sa gabi. Pangalawa, sa panghahunting, na i-train talaga yung aso na yan, hindi siya kakain doon sa kanyang nahunting. Pangatlo ay yung pag-aalaga sa ating farm o sa ating pataniman o agriculture. Ito ang mga pinapahintulutan at maliban dyan ay pinagbabawal na. Kaya lang, hindi pa rin siya allowed na pumasok sa loob ng bahay dahil alam natin na siya ay najis. Ang aso at ang itik o pato, ang itik naman, isang uri din ng hayawan o ibon na naninirahan sa tubig. Na minsan ito nilalagay sa bahay, meron silang kulungan. Sa amin sa probinsya, sa Quezon, kami, may mga kapitbahay namin doon, meron silang mga alagang mga pato. Lalo na may isang uri ng pato na talagang maingay, yung mahabang leeg, ang tawag doon, gansa. Gansa, at yan ay nakahabol talaga. Nakahabol talaga yan, yung gansa. Isa rin yung uri ng itik o pato, na yan ang pinakamaingay talaga, lalo sa gabi. Kapag nakakita yan ng tao na hindi tagaron sa kanilang bahay, sila ay nag-iingay talaga. At kapag kayo pumasok na sila ay
nakagala, hahabulin kayo niyan. Ganon din ang aso. So ito ay pinapahintulutan sa Sharia, ang dalawang nabanggit dito na gamitin natin sa, kaya lang may mga moderno ng mga kagamitan, camera o mga alarm, ganyan. Kaya lang, anong tinutukoy natin dito? Shirk, na sabi nga rito ng mga paliwanag ni Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, kung hindi dahil sa aso na yan o sa itik na yan, makakapasok ang magnanakaw. Ibig sabihin dito, nakalimutan nila ang Allah subhanahu wa ta'ala talaga ang nangalaga ng lahat. So wag natin kalilimutan, ang mga yan ay asbab lamang o sabab lamang. At kapag ang ating dila ay nagkamali ng pagsasalita tungkol na tayo na involved sa shirk, shirkul asgar o shirkul khafi, hindi natin namamalayan, nagkukubit na pala tayo ng shirk. Na minsan na kahit gamitin natin ang lahat ng means na yan, ng hirasa, aso, pato, o magkaroon tayo ng camera o mga alarm o anumang mga ano na yan, minsan nakapasok pa rin magnanakaw eh. Minsan nakapasok pa rin magnanakaw. Yan ay sa kapahintulutan Allah subhanahu wa ta'ala, hindi yan sa kaya unang-una magtiwala tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala na siya ang tagapangalaga ng lahat, at pagkatapos gamitin natin yung asbab, yung means, yan walang problema. Pero katulad ng ginagawa na hindi mga Muslim na dyan labang sila nakaasa, halimbawa security guard, aso, pato, camera o alarm o anumang mga ginagamit nila ngayon, dyan lamang sila nakaasa. At kapag sinabi na dahil sa kagandahan ng mga modernong mga teknolohiya na yan, hindi tayo mananakawan, hindi tayo mapapasok, isa napapasok pa. So ang lahat ay sa kapahintulutan Allah subhanahu wa ta'ala, yan huwag natin kalilimutan. Isa pa sa binigay sa atin ni Abdullah ibn Abbas, wa qawli rajul li sahibi ma sya'ala wa syi'ta. So walau la al-fulan, sabi ni Abdullah ibn, la taj'al fiha fulanan hada kulluhu bihi syirk. Ito ang kanyang paliwanag. Na kahit sabihin natin na masya'Allah wa syi'ta, yan ay kagustuhan o kapahintulutan ng Allah at sa iyong kapahintulutan, wag natin gagamitin yung wow ata pa. Dahil ito ay andad, ito ay pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang pinapahintulutan sa atin, masya'Allah, tumma syi'ta. Kaya lang, ito ay tinatawag nating ang akmal talaga na tauhid ng isang believer, masya'Allah wahda. Wag na natin gagamitin ang sino mang nilikha na itatambal natin sa Allah subhanahu wa ta'ala, isusunod natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya lang sabi nga natin, ang pinapahintulutan lamang na salita ay yung tumma. Wag natin gagamitin yung wow. So sabi ni Abdullah ibn Abbas, ang lahat ng yan ay shirk. Anumang mga pananalita natin, sabihin natin, kung hindi dahil sa bagay na yan, hindi dahil sa camera na yan, hindi dahil sa teknolohiya na yan, hindi dahil sa tao na yan, hindi niya sa pahintulutan ng tao na yan, hindi ako magkakatrabaho, hindi ko makakabit. Ang lahat ng yan ay ingatan natin ang ginagamit nating alpad o salita. Dahil baaring hindi natin napapansin, tayo pala ay na-improve sa shirk. Sumunod na dalil sa binigay sa atin ng muallif rahimahullah, sabi, Wan Umar ibn al-Khattab radiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man halafa bi ghairillah faqad kafara aw asrak. Ito ang dalil. Sabi dito ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, rawahu Tirmidhi wa hassanahu wa sahaha al-Hakim. Ito ay sa Tirmidhi, sabi nga ng Imam, ito ay hasan at ito ay authenticate ni Hakim sa kanyang Mustadrak. Nasabi rito ni Omar ibn al-Khattab, sabi rito ng muallif, an Omar ibn al-Khattab. Kaya lang, ito ang mahalaga sa isang nag-aaral na akhlaq. Alhamdulillah, sa inuupuan namin ng mga kapag may mga pangalan talaga, kahit na kilala natin na nakasulat sa pangalan, pinapaimbestigahan sa amin kung talagang yun ba talaga ay nandiyan sa hadith na yan. Kung tindaan natin yung sa Mustadrak, sa Tirmidhi at saka sa Mustadrak ni Imam Al-Hakim, rahimahumullah, ang nakasulat ay Ibn Omar. Maaring, ang Imam rahimahullah, siya ay karamihan sa sumusulat ng libro by memory. Minsan, nagkakamali sila sa pangalan lang. Sa yan ay pangalan na walang napakaliit na pagkakamali. Yan ay pangalan. Kaya lang, siyempre, napakaganda pa rin. Tingnan talaga natin kung ano nasa aklat ng hadith.
So ang nakalagay talaga sa hadith ay Ibn Omar. At yan ay ibig sabihin tahqiq ng karamihan sa mga ulama ng hadith. Nasabi rito ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, man halafa bi ghairillah faqad kafara aw asrak. Kung sino man ang sumumpa, sabi niya na wal Kaaba o wal Aba, sabi niya, ako sumusumpa sa aking ama. Ito ay syirkul akbar. Pero kapag sinabi natin wallahi wa abai, wallahi wa kung sino mawapulan, ito ay syirkul asgar. So sabi nga natin, dapat gamitin ay tumma. So ito ang dalil na ang pagsasalita ng pagkakamali natin, ito ay syirkul asgar. At tinutukoy natin dito syirkul asgar. Kaya kung tingnan nyo ang nusus o ang nas ng Kitab at-Tauhid o ang siyak ng Kitab at-Tauhid, at nabanggit ko sa inyo ang kaida na binibigay sa atin ng mga ahlul luga, lalo na kapag hindi nabanggit ang alif lam, ito ay asgar. Asgar. So ngayon, dito, anong makukuha natin dito ang aral? Ngayon, ang kabair, ito ang ano natin dito, na ang major sin, ang unang-unang kabair ay syirkul akbar. At kapag ang isang tao, isang Muslim ay involved sa syirkul akbar, lalabas siya sa Islam. Ang susunod na kabair ay syirkul asgar. Syirkul asgar. So, alam ba, kung tignan natin yung ayat sa surah An-Nisa na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Sabi nga ni Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, at ang mga ibang muhakkikun, alam ba, si Shaykh Uthaymeen, at iba pang mga ahlul ilm, sabi nila, ang tinutukoy dito, kasama sa ano na yan, ang di mapapatawad na akbar at sa asgar. Kaya lang, alam natin na ibig sabihin dito na hindi mapapatawad ng akbar, permanente sa hellfire, hindi makakalabas. Ang asgar, pupunta sa hellfire para pagdusahan niya yung kanyang kasalanan, pero lalabas din siya. Ito ang ibig sabihin dito, hindi mapapatawad yung kanyang, kakailangan siyang parusahan. Kailangan niya makaranas ng kaparusahan sa kanyang ginawang pagtatambal na asgar. So kaya, ang unang kabair o major sin ay akbar, tapos asgar. Pagkatapos sabi ng mga ahlul ilm ay bid'ah. Pagkatapos susunod na level ay yung mga kabair. Mga major sin katulad ng zina, pagpatay, pagsisinungaling, o pag-inom ng alak, o sugal, o pamang mga. Pero ito ang pinakamataas na uri ng kabair, ang akbar at saka syirkul asgar. Kaya dito, kung mapansin natin ang sinabi ni Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma na ang syirk ay kahalintulad ng ito ay nakatago o nalilingid sa mga tao, nakatulad ng isang itim na langgam na nakapatong sa itim na bato sa kadiliman ng hating gabi o naglalakad sa itim na bato sa kadiliman ng hating gabi. Ito ay nakakatakot sa ating mga Muslim dahil napakalaking kasalanan ng syirk. Ang susunod na dalil, makikita natin na talagang napakahalaga na intindihin natin ang syirk. Kaya pansinin ninyo na ang Allah subhanahu wa ta'ala at ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang mga sahaba at ang mga ulama ng ating idin, lagi tayong pinapaalalahanan sa syirk. Dahil ang syirk, ito talaga ang kasalanan na laging nauuna. Laging nauuna. Walang mauunang kasalanan maliban sa syirk. Ito man ay akbar o asgar. Kaya dapat ingatan natin ang ating sarili. At tandaan natin, ang pag-iingat ng syirk, ito ay pag-iingat ng ating Islam. Dahil walang ibang religion dito sa balat ng lupa na nagpapaalala palagi sa atin ng syirk o nagtuturo ng syirk. Walang ibang religion na nagtuturo ng syirk maliban sa Islam. Ngayon, kung kukunti na lamang ang Muslim nagpapaalala sa atin ng syirk, ito ay nakakatakot. Mamaaring hindi natin napapansin, marami pala sa atin. Katulad ng nangyayari ngayon sa maraming Muslim. Ang mga Shia, ang mga Sufi na involved sa syirk. Syirkul akbar. Syirkul akbar. O yung iba pang mga kapatid natin na hindi, na minsan napupunta na sila sa sobrang pagdadakila sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi na napapansin na sila pala ay napupunta na sa gulo na hinahalin tulad na nila ang propeta katulad kay Isa ibn Maryam na pinagbabawalan tayo ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaya ito ay napakahalaga na maraming aya, maraming hadith at maraming akwal ang mga sahaba, ang mga tabi'in, ang mga salaf ng ummah na ingatan nating mabuti ang syirk
Dahil ito ang kaibahan ng ating din sa ibang religion. Ang ibang religion, walang pag-uusap, walang pagbabawal, walang pagpapaalala, walang warning. Sa shirk, wala sila. Bahala kayo. Bahala kayo. Dumating ang mga sugo at mga propeta at pinadala ang mga aklat, unang-una, upang linawin sa tao ang tauhid. Pangalawa, pagbawalan ng tao sa shirk. Kaya yan ang kalimatul haq, kalimatul ikhlas, tauhid, tsaka shirk. Yan ang ating syahada, tauhid, tsaka shirk. Kapag involved tayo dyan, halimbawa, may tauhid nga tayo, sira naman ang ating shirk, ang ating tauhid sa magitan ng shirk. Sira ang ating syahada. Sira ang ating syahada. Kaya dito kahit ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang mga sahaba, ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang propeta, ultimo maliit na bagay, syirkul khafi, pinapaalalahanan tayo at nangangamba sa atin ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Natatakot siya sa atin. Natatakot siya sa atin na ma-involve tayo sa shirk. Sabi rito, wakala Ibn Mas'ud radiyallahu an, lianna ahlifa billahi kadiban ahabbu ilayya min an ahlifa bigayrihi sadiqa. Hanala, ito ay, kung kayo ay bikatabaw, tingnan ninyo. Itong saying ni Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu an, ito ay makikita natin kung paano ang fiqh o understanding ng mga sahaba ridwanallahu alaihim sa akwal o sa akida ng kanilang propeta o kanilang akida. Makikita natin ang kanilang karunungan. Halimbawa si Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu, tanongin siya ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, ya Ubay, ayu aya ahdam fi kitabillah. Ano ang pinakadakilang aya sa kitab ng Allah subhanahu wa ta'ala? Si Ubay, isa sa pinakamarunong din sa Quran. Halimbawa, yung marunong na tao sa Quran, sa mga sahaba. Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Ubay bin Ka'b, at iba pang mga sahaba, lalo yung kulapa na 4. So, sumagot si Ubay bin Ka'b, radiyallahu anhu, magmula, nag-extract siya ng ruling o ng understanding sa buong Quran, na 114 chapter, more than 6,000 na aya, sabi niya, ayatul kursi. Una muna, nahiya sa propeta, sabi niya, Allah wa Rasuluhu alam, pero inulit ang tanong, sumagot siya, ayatul kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. So ito ang pag-intindi ng mga sahaba na ibig sabihin ang kanilang, sabi niya, ang pinakadakilang aya sa Quran, ayatul kursi, ibig sabihin ang pinakadakila na kaalaman na dapat intindihin ng mga Muslim ay ang tauhid. Dahil ang ayatul kursi, ang nilalaman tauhid. Tauhid. Tinatawag nating negation at saka affirmation ng sifat na Allah subhanahu wa ta'ala. Dito naman sabi ni Abdullah bin Mas'ud, sabi niya, ang pagsumpa sa Allah ng kasinungalingan, ako ay magsabi ko, wallahi, pero ang sinasabi ko ay sinungaling. Sabi niya, mas higit kong minamahal kaysa sumumpa ako sa isang nilikha lamang bigayrihi, sa maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala, kahit ito ako ay nagsasabi ng katapatan. Subhanallah. Ano ibig sabihin dito ni Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu? Sabi niya, kapag ako ay sumumpa o mag-swear, sinabi ko, wallahi, pero siya ay nagsisinungaling. Sabi niya, mas gusto ko pang mag-swear ako sa Allah kahit ako ay nagsisinungaling kaysa mag-swear ako ng maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala na ako ay nagsasabi ng katapatan o katotohanan. Ano nakuha natin ditong pawaid sa understanding o sa fiqh na Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu na ang kadakilaan ng tauhid at tinatawag nating danger ng shirk. Danger ng shirk. Sabi niya, di ba na magsinungaling ako? Kasi ang kasinungalingan, ito ay kabair. Pero ang shirk ay mas higit na mataas kaysa sa kasinungalingan. Sabi niya, di ba na sumumpa ako sa Allah ako ay nagsisinungaling kaysa naman sumumpa ako sa isang nilikha lang. Sinabi ko, halimbawa sabi, sumumpa ako sa isang nilikha. Dahil ito ay haram, sumumpa. Bawal sumumpa ng, sabihin natin, wan nabi, halimbawa, sa propeta. Ito ay bawal. Ito ay haram. At ito shirk al-akbar. Nang maliban sa Allah, sabi niya, kahit ako ay nagsasabi ng katotohanan, pero, sabi niya, naisip ko pang mag-swear ako sa Allah kahit kasinungaling. Ito ang pag-antindi o understanding ng mga sahaba. Na para sa kanila, napakahalaga ng tauhid
at wag na wag tayong pupunta sa shirk. Dahil, di ba, ang kasinungalingan, ito ay major sin, pero ang shirk ay mas mataas na kasalanan. Ito ang ibig sabihin dito ng Abdullah bin Mas'ud. Sumunod na dalil, sabi rito, wa an Hudayfa radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, la taqulu ma sya'ala wa sya' fulan, walakin qulu ma sya'ala thumma sya'a fulan. Ito ang tamang dapat gamitin. Sabi rito, wag niyo sabihin na masya'ala wa sya'a fulan. Halimbawa, sabihin natin, masya'ala pagkatapos, ito ay kagustuhan o kapahintulutan, ala pagkatapos kapahintulutan ng isang tao, ni fulan. Pero sabi dito ni Hudayfa na sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ang gamitin niyo, masya'ala tumma. Dahil ang waw, atapa, ito ay atapa, ibig sabihin halos equal sa Arabic. Lahat ng mga ulama, tinutukoy lang. Agreed ang apat na imam na hindi pwedeng gamitin ang waw. Dahil ito ay shirk al-asgar. Pero sinabi pinapahintulot, masya'ala tumma sya' fulan. Ito ang sabihin natin, meron tayong masya'ala tumma anta. Pero tumma. Pero sabihin natin, masya'ala wa inta. Ito ay malaking wa anta. Ito ay malaking pagkakamali. Dahil ito'y ta'dim, pagdakila sa isang nilikha lamang. Kaya lang sabi ko nga, ang kamal na ng tauhid na talagang hindi natin madudumihan at sabi natin, masya'Allah wahda. Ito ang pinakamaganda sa ito ang kamal, complete na tauhid. Masya'Allah wahda. Pero, hindi naman sinasabi dito pasalamatan natin ng isang tao sa halimbawa, na ginamit siya ng ala na asbab sa anumang uri ng kabutihan o ni'ma na binagkaloob sa atin Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi pinagbabawal ng pagkatapos nating pasalamatan Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkatapos nating puriin, pasalamatan ang Allah subhanahu wa ta'ala na siya ang pinagbumulan ng lahat. Panghuling dalil na binigay sa atin ng Imam rahimahullah, waja'an Ibrahim an-Nakhai annahu yakrahu an yaqul rajul a'udhu billah wa bik wa yajuz an yaqulu billahi tumma bika. So ganoon na naman, ba sabihin natin a'udhu billah wa bika. O sabi nga natin, I seek refuge, humihingi ako ng proteksyon o kalinga sa Allah subhanahu wa pangalaga sa Allah subhanahu wabika at sayo. Halimbawa, ang security guard o katulong mo, may makakatulong sayo. At ang tinutukoy natin dito na pwede tayong, kaya lang sinabi, ang tamang paggamit, sabi, a'udhu billah, tumma bika, tumma. Nabanggit na naman dito yung tumma. So, hindi pwedeng gamitin yung wow. Kaya lang, dapat nating tandaan, allowed na gamitin natin tumma bika. Kaya lang, tandaan natin, ang pinapahintulutan na hinga natin ng tulong ay yung kader at saka yung high na tao. Ibig sabihin, present na tao. Hihingaan natin ng tulong yung tao na may kakayahan. Natulungan tayo, magbuhat ng isang bagay at siya ay buhay o nandyan. Hindi katulad nung may mga dalal na mga katulad na mga hindi mga Muslim o kaya mga dalal na mga Muslim na humihingi ng tulong sa patay sa libingan at humihingi ng tulong sa isang awliya na unang-una wala sa kanyang harapan, patay o absent, unang-una hindi kader, walang kakayahan, pagkatapos absent o kaya naman patay. Ito ay pinagbabawal. At alam natin na yan ay shirkul akbar. Kaya yan ang mga alpad, mga salita na ginagamit dito, pag-iingat sa ating tauhid, na maging ang mga maliit na bagay, shirk al-khafi, dapat nating pangalagaan dahil sabi ko nga, shirkul akbar, shirkul asgar, pagkatapos kabair. Ang shirk, ang susunod na pinakamalaking kasalanan. Pangatlo, bid'a, pagkatapos kabair. Maging ang bid'a, sabi nga natin, bakit pangatlo ang bid'a? Ang bid'a, sabi nga ng mga ulama, na ang bid'a, may tao na gumagawa ng takarrub o ibada o pagsamba o to make takarrub, to make us closer to Allah o ibada. Nakala niya ang kanyang ginagawa ay siya ay mapapalapit sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yung pala, siya ay nagkakasal at siya ay lalong napapalayo sa kanyang ginagawang bid'a o innovation na hindi teaching ng Islam. At ang tao na yan, dahil sa kanyang walang kaalaman, dahil siya, ang isang bida ay dalal na walang kaalaman,
siya ay patuloy na ginagawa niya, akala niya kinalulugudan siya na hindi niya alam na siya pala ay napapalayo at gumagawa ng kasalanan. Hindi katulad ng isang taong gumagawa ng kasalanan. Alam niya na ang kanyang ginagawa ay kasalanan. Alam niya talaga na kasalanan. At kapag ito ay kanyang na-realize at siya ay napaalalahanan, siya ay magre-repent at iwanan niya kasalanan. Hindi katulad ng ahlul bida, akala niya gumagawa siya ng kabutihan, patuloy ang kanyang paggawa ng bida hanggang hindi niya alam, napapansin, napapalabas na pala siya sa Islam. Kaya sabi nga ng mga ulama, alibas Ibnul Qayyim, sabi niya, na ang bida ay mas bilabid kay syaitan kaysa sa isang taong gumagawa ng kabair. Dahil ang bida, lalo na isang tao, hindi nag-aaral lang din. Hindi niya napapansin ang kanyang bida, palayo siya ng palayo sa Islam. Siya ay dalal na, sabi nga, kullu bida'atin dalala. Dalala, ligaw, pagkaligaw. Samantalang isang tao nagkakasala ay nagre-repent dahil alam niya ang ginagawa niya kasalanan. Mayroon talaga siyang pag-asang bumalik sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. So kaya yan ang ating sa bab na ito na bilang isang Muslim na naghahangad talaga ng pag-aalaga ng ating tauhid. Ingatan nating mabuti ang ating tauhid sa pamagitan ng maging ang mga shirk na hindi natin napapansin ay pag-aralan natin at malagaan natin mabuti maging ating mga sinasabi upang huwag tayo makagawa ng malaking kasalanan dahil ang shirk, maging shirkul asgar ay mas mataas pa sa kabair. Inshallah hanggang dito na lamang at ito ay pagtaadim ang pangangalaga ng mabuti sa shirkul asgar, ito ay pagdakila ng mabuti sa Allah Subhanahu wa Ta'ala at paglayo sa pagdakila sa mga nilikha o khalq. Hanggang dito na lamang. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.